The Butcher Blade That Pierces All Realms, Season 2. Nagsisimula ang chapter mga Lods, lumingon si Ichuan na nalilito at tinanong kung ano ba talaga ang Secret Realm at bakit ito nagpapanik ng husto sa dalawa. Nagsimulang magpaliwanag si Wang Yuan. Ang mga Secret Realms ay extra-dimensional na espasyo na iniwan ng Celestial Race mula pa noong sinaunang panahon. Ang kaalaman ay laging pribilehiyo ng mga elite, ngunit ngayon ito ay nagbubukas sa harap ng mga mata ng isang simpleng butcher. Sa buong mundo, humigit kumulang 40 Secret Realms lamang ang natuklasan hanggang ngayon at karamihan sa mga ito ay ganap ng namonopolize ng mga makapangyarihang pamilya o prestihiyosong akademya. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi mabilang na nakatagong lugar na walang sinuman ang nakapasok kailanman. Mga lugar na naglalaman ng nakakatakot na mga legacy mula sa simula ng paglikha. Tinitigan ang bracelet sa pulso ni Ichuan, iginiit ni Zhao Wan na ito ay isang top-tier treasure na kinuha mula sa isa sa mga Secret Realm na iyon. Sinulyapan ni Ichuan ang item sa kanyang kamay at iniisip sa sarili, kung ang lugar na ito ay pasukan ng treasure trove, tiyak na hindi magkukulang ng mga item sa loob upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan. Mabilis na pinatay ni Wang Yuan ang excitement ni Ichuan, na binabalaan siya na ang kita ay laging may kasamang panganib. Ang mga lugar na puno ng mga kayamanan ay madalas na sementeryo ng mga sakim. Ano ba ang Celestial Race? Ang naive na tanong ni Ichuan ay biglang nagpagaan sa atmosphere. Nalito si Wang Yuan sa kakulangan ng kaalaman ni Ichuan. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang taong may ganitong nakakatakot na lakas ay kulang pa rin sa pinakabasik na kaalaman sa kasaysayan. Mabilis na nagpaliwanag si Zhao Wan na pinaalalahanan siya na sa mga paaralan, ang sistema ng edukasyon ay hindi kailanman nagtuturo ng advanced na kaalaman sa mga estudyante na nasa life skill professions. Sa lipunang ito, isang butcher na gumugugol ng buong buhay sa chopping block at kutsilyo ay walang karapatang matuto tungkol sa nakatagong mundo ng mga Diyos. Mabilis na humingi ng tawad si Wang Yuan na napagtanto na hindi sinasadyang na-touch niya ang kawalan ng hustisya na matagal nang naranasan ni Ichuan. Ang kasalukuyang lakas ni Ichuan ay nalampasan na ang maraming hunters. Patuloy na nagpaliwanag ng may pasensya si Wang Yuan, bukod sa human race, mayroon ding beast race, fairies, demons, at marami pang ibang kakaibang lahi sa mundong ito. At ang celestial race ay nasa pinakatuktok, ang pinakamakapangyarihang lahi sa kasaysayan. Gayunpaman, sila ay nawala ng walang bakas, na iniwan lamang ang mga secret realms bilang kanilang legacy. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, si Ichuan ay tanging naramdaman ang sakit ng ulo. Sa mata ng isang butcher, lahat ay mukhang ulo ng baboy. Masyadong mahirap makilala ang pagkakaiba ng mga lahi. Marahil sa mata ni Ichuan, lahat ng nilalang ay maaaring hatiin lamang sa dalawang uri, may balahibo o wala. Nagbuntong hininga si Wang Yuan. Talagang swerte ngayon. Orihinal, plano lang nilang manghuli ng giant armored crocodile lion upang kumita ng pera. Ngunit sa halip ay natisod sila sa isang pagkakataon na maaaring baguhin ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang pag-ingat ay nag-iwan kay Wang Yuan ng pag-aalala tungkol sa mga panganib na naghihintay sa kanila sa kabila ng Crimson Vortex of Light. Hindi na nag-alinlangan si Ichuan. Diretso siyang pumasok sa swirling portal na ginabayan ng isang simpleng prinsipyo, ipagsapalaran ang lahat para sa malaking gantimpala, alinman ay baguhin ang buhay o bumalik sa alikabok. Sa labas ng gubat, biglang pumunit ang mga streak ng purple energy sa Night Lae na nagpapahiwatig ng isang masamang senyales. Si Li Gang, kasama ang dalawang hunters na sumusubaybay kay Ichuan kanina, ay sumunod sa kanyang trail hanggang sa lugar na ito. Tinuro ng isa sa mga underling ang napakalaking bangkay ng troll, na kinukumpirma na dito nawala si Ichuan. Tinitigan ng wreckage, konklusyon ni Li Gang na masyadong mabilis na lumalaki ang lakas ni Ichuan. Sa anumang paraan ay hindi siya dapat pahintulutang patuloy na umunlad. Napansin ng isa pang lalaki na ang blade ni Ichuan ay nakabaon pa rin sa bangkay ng monster, ngunit kahit gaano pa kahirap ang pagsisikap niya, hindi niya ito mabuhat. Naglabas si Li Gang ng malamig na snort, na sinumpa ang kanyang mga subordinate bilang walang kwentang basura bago siya mismo lumapit upang ipakita ang kanyang lakas. Hinawakan ang hawakan ng pig slaughtering blade, isang armas na laging kanyang ininsulto bilang walang kwentang junk, naghanda si Li Gang na bunutin ito. Ngunit sa sandaling mahawakan ng kanyang kamay ang blade, naramdaman niya ang napakalaking bigat, na parang ito ay malapit ng durugin ang kanyang buong braso. Hindi handang mawala ng mukha,
kinuyom ni Leigang ang kanyang mga ngipin at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niya na ang grade ng blade na ito ay higit pa sa kanyang sariling armas. Ang tunay na lakas ay madalas na nakatago sa likod ng pinakakaraniwan at walang impresyon na itsura. Sa isang matalim na tunog, pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, sa wakas ay nabunot ni Leigang ang blade ni Ichuan mula sa bangkay ng troll. Walang tuwa sa mukha ni Leigang, kundi pag-aalala. Hindi niya mapigilang magtaka kung ano ang maaaring nag-udyok kay Ichuan na iwan ang isang ganoong mahalagang treasure. Nagsimulang mag-isip ang isa sa mga lalaki, na nagtatanong kung si Ichuan ay nilamon ba ng isang monster o dinakip ng ilang misteryosong puwersa. Nalubog si Leigang sa malalim na pag-isip, hindi handang alisin ang anumang posibilidad sa loob ng cursed forest na ito. Biglang, isang hindi karaniwang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang berdeng paa na may matatalas na claws ay tahimik na lumabas mula sa kadiliman sa likod ng grupo. Ito ang asawa ng Giant Troll, isang female goblin. Tinitigan niya ang grupo ni Leigang nang may nag-aapoy na pagkamuhi at sakit, na naniniwalang sila ay mga kasabwat ni Ichuan. Naglabas ang female goblin ng isang galit na sigaw sa isang kakaibang wika, na nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa, at galit na ang mga sakim na tao na ito ay patuloy na nagnanais na kunin ang kanyang bangkay. Walang pansin si Leigang sa kanyang mga salita. Ipinadala ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang lumibot ang mga RC ng asul na kuryente sa kanyang katawan habang naghahanda na alisin ang nilalang sa harapan niya. Ngunit ang female goblin ay naghanda na ng isang sorpresa. Isang brilliant green magic circle ay biglang sumiklab sa ilalim ng mga paa ng buong grupo ni Leigang. Nagpanik si Leigang nang mapagtanto na ito ay hindi pag-atake, kundi isang forced teleportation array. Tumawa ng galit ang female goblin sa kanyang mga luha, na sinumpa ang mga taong ito na mapunit sa tiyan ng sinaunang mga monster sa loob ng Secret Realm. Isang blinding surge ng liwanag ang sumabog, na nilamon si Leigang at ang kanyang mga subordinate sa isang vortex of void, kung saan ang kanilang kapalaran ay matutukoy sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang kisap mata, lumitaw ang grupo ni Leigang sa loob ng isang kuweba. Mabilis niyang napagpasyahan na malamang na dito rin dinakip si Ichuan ng female goblin na iyon. Sa harapan nila ay nakatayo ang isang napakalaking gate. Crimson light ang dumaloy mula sa mga bitak, na parang sinusubukang lamunin ang kadiliman ng buong kuweba. Natigilan si Leigang sa pagkabigla. Mabilis niyang napagtanto na ito ang pasukan sa isang legendary secret realm, isang bagay na matagal nang pinangarap ng mga cultivator na magkaroon. Sumabog si Leigang sa galit na tawa, nakitang-kita ang kanyang tuwa habang naniniwala na ito ay isang once-in-a-millennium na pagkakataon upang makamit ang malaking merito at mabilis na umakyat sa loob ng Leigang Lion Alliance. Ang dalawang lalaki ay mabilis na nag-flatter sa kanya na binabati ang kanilang boss. Sa kanilang mga mata, ang nakikita nila ngayon ay isang brilliant na hinaharap at walang katapusang mga kayamanan na malapit nang mahulog sa kanilang mga kamay. Maingat na sinuri ni Leigang ang mga baka sa paligid nila. Sigurado siya na si Ichuan ay nakatalo na sa gatekeeping monster at na-activate ang pasukan. Sa sandaling ito, dapat ay mas malalim na pumasok si Ichuan sa paghahanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, isa sa mga underling ay nagpakita pa rin ng pag-aalala. Hindi nila mapigilang magulat na ang isang simpleng butcher ay nagawang talunin ng mag-isa ang isang high-level guardian monster ng isang secret realm ng ganito kadali. Ipinakita ni Leigang ang isang malupit na ngiti. Ipinahayag niya na si Ichuan ay wala ng iba kundi isang baboy na naghihintay na patayin. Nawala ang kanyang pinakamahalagang armas, ang mga mayabang ay madalas na nakatuon lamang sa kung ano ang nawala sa kanilang kalaban, na nakakalimutan na ang tunay na lakas ay nasa loob ng sariling determinasyon ng isang tao, hindi sa mga tuol na kanilang dala. Samantala, ang grupo ni Ichuan ay malalim na nakapasok na sa isang madilim na stone corridor, kung saan ang flickering na mga torch ay bahagya lamang nag-ilaw sa sinaunang at misteryosong ruins. Inutusan ni Wang Yuan si Zhao Wan na manatiling malapit sa likuran niya upang matiyak ang kaligtasan. Puno ng seryosidad ang kanyang ekspresyon, na malinaw na alam ang hindi nakikitang mga panganib na naghihintay sa kadiliman. Sa matinding kaibahan sa tensyon ng kanyang kasama, si Ichuan ay naglakad pasulong ng walang pakundangan, na may carefree na ekspresyon na parang ito ay walang iba kundi isang leisurely walk na walang pressure. Biglang, mula sa malayong dulo ng koridor ay narinig ang mabigat na tunog ng metallic footsteps. Isang napakalaking anino ay dahan-dahang lumitaw mula sa loob ng malamig na purple mist.
Napatalon si Zhao Wan at umatras, na nararamdaman ang nakakapangilabot na killing intent na kumakalat sa hangin, isang malinaw na senyales ng isang presensya na hindi bahagi ng mundo ng mga buhay. Agad na kumuha si Wang Yuan ng combat stance at sumigaw, na hinihingi na malaman kung ang humaharang sa kanilang landas ay Diyos o demonyo. Isang solemn skeleton knight ay dahan-dahang nagpakita sa ilalim ng liwanag ng torch, na hawak ang isang napakalaking serrated greatsword na naglalabas ng nakakatakot na dark aura. Sa mundo ng sinaunang mga tagapagbantay, ang katahimikan mismo ay ang pinakaganap na deklarasyon ng digmaan, na nagpipilit sa lahat ng intruders na magbayad ng dugo bilang kapalit ng karapatang sumulong. Isang tunay na laban ng buhay at kamatayan ay malapit nang magsimula. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!